piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Ay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo sumandali mo ng yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you this moment, Lord, sa aming pag-aaral muli ng salita. Lord, we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan ng pag-aaral namin itong salita, Panginoon. Let thy name be glorified. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, ay nasa ko pong ipagpatuloy ang ating pong napag-aralan ng karaan. Ang ating pong napag-aralan is about the epic of not trusting God. So, ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Panginoon. So, nais ko pong basahin ang ating Bible sa Book of Isaiah 26 verse 4. So sabi dito, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakilanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Lord, thank you once again sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. We entrust into your hands, Lord, ang aming pag-aaral na iyong salita, Lord. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Ano yung magiging epektong ito? Okay, so yun po yung ating pagpapatuloy sa oras na ito. So sabi nga sa ating simple introduction, Psalms 37 verse 3, sabi ron, trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. Befriend faithfulness. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Kasi pag tayo nagtitiwala ay maranasan natin ang ligtas na buhay. So, bakit ba natin dapat pagtiwala ng ating Diyos? Dahil siya ay may-ari ng buhay natin. Siya ang Diyos na namamahala sa buhay natin. Ang ating hininga ay hiram lang sa Diyos. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan. Okay? So, walang ibang Diyos na manlilikha sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat nating ilagak ang ating buhay sa Kanya. At sa Kanya lang tayo dapat magtiwala. Okay? Kasi pag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, delikado. May mga epektong magaganap, mangyayari sa buhay natin. Amen. At nung nakaraan ay nabanggit ko po sa inyo yung mga ilang epekto na hindi pa iniwala sa Diyos. So, nagbigay pa ako ng 3. Kaya nga, napaka-importante magtiwala sa Diyos. Kasi sabi nga, when we don't trust God, we can experience. Kapag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, mararanasan natin yung iba't ibang mga negatibong consequences sa buhay ng tao. So, in our lives, that impact spiritually, emotionally, mentally, and relationally. Okay? So, kaya napaka-importante po na ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Okay? So, number 1 po na ibigay ko po nakaraan sa ating short recap is anxiety and fear. Kapag tayo po ay walang tiwala sa Diyos, naku, ang buhay natin magiging puno ng pag-alala, pagkatakot. Yun po yung number 1. Okay? So, pag sinabing anxiety, so refers of state of worry. Okay? Fear, it involves feelings of apprehension, nervousness, and distress that can impact a person's mental, emotional, and physical well-being. So, yun ang mangyayari po pag ang isang tao ay hindi nagtitiwala sa Panginoon. Okay, so yung pangalawa na naibigay ko po is about self-reliance. Okay? So self-reliance, kapag hindi nagtitiwala ang isang tao sa Diyos, nagtitiwala siya sa sarili niya. Pag sinabing self-reliance refers to the belief and practice of depending on oneself for guidance, support, and success rather than relying on external sources such as God. Okay? So yun po, nagtitiwala siya sa sarili niya. Kaya ganun po ang mangyayari ng isang tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon. And then pangatlo na nabanggit po nakaraan is poor decision making. Okay? So, sabi nga poor decision making refers to process of making choices
that lead to negative consequences, harm, or regret. Okay, so ganun po ang mangyayari ng isang tao na nagtitiwala lang sa kanyang sarili. Okay, ngayon pupunta na po tayo sa pang-apat. So ang pang-apat po na effect of not trusting God is spiritual distance. Okay? So, spiritual distance, what does it mean? Spiritual distance refers to the separation that occurs between an individual and God due to sin, disobedience, or a lack of intimacy in their relationship with Him. Okay? So, nagkakaroon po na natawag na spiritual distance, nagiging malayo ang isang tao sa Panginoon because of sin, dahil sa kasalanan, disobedience, lack of intimacy, okay, sa Panginoon. So, yun po yung nagiging epekto. Okay? It represents a disconnect in communication, fellowship, and alignment with God's will. Okay? So, disconnected na po ang taong ito pag hindi siya nagtitiwala sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya wala ng fellowship, walang communication sa Panginoon. Okay? So, this distance can result from unconfessed sin. Yan, yung mga hindi na pinapayag na kasalanan, neglect of spiritual discipline, or a hardened heart, yan, matigas na puso niya, that hinders the individual from experiencing the fullness of God's presence and guidance sa kanyang buhay. Kaya gano'n na po ang magiging epekto, okay, ng isang tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon. So, not trusting God can create a barrier. Okay? Lumilikha po ito. Ang hindi pagtitiwala sa Diyos ang lumilikha ng pader. Okay? In our relationship with God. Ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindering intimacy, fellowship, and growth. Maging sa paglago ay nahadlangan. So, and we miss out on the abundant blessing and opportunities so He has stores for us. So, pati yung mga blessing ay may nabablock na. Ibig sabihin, hindi dumarating. Bakit? Dahil sa magiging malayo na sa Panginoon. So, yun po yung pang-apat. Okay, panglima. Panglima po, consequences of sin. So, the effect of not trusting God ay mararanasan po niya tinatawag na consequences of sin. So, what does it means? Okay? So, consequences refers to the results or the effects of action or decision, whether positive or negative. Okay? So, the consequences of sins include, first is spiritual separation from God. Dahil nga sa kasalanan, consequence ng kasalanan, so nagiging malayo na sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So, hindi na mapapakinggan ni Lord yung prayer natin because of sin. Mayroong gap. Kaya nga sabi ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, take note, ang tainga ng Diyos hindi bingi upang hindi tayo pakinggan. So, yun po yung panglima. Okay, mga kapatid. Kaya napaka-importante po tayo ay magtiwala sa Diyos. Okay, pang-anim na dahilan o effect na hindi pagtitiwala sa Diyos, lack of peace. So, wala nang kapayapaan. Siyempre, ang hindi nagtitiwala sa Diyos, nawawala ng kapayapaan, magulo. So, without trust in God, we may lack, okay, the peace that comes from knowing that He is in control and has perfect plan for our lives. Okay? Dahil sino ba binibigyan nila ng ganap na kapayapaan? Yung mga nagtitiwala sa Diyos. Isaiah 26 verse 3. Ano sabi ro? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. And lastly, tapos na po ako, pampito, the effect of not trusting God is yung masaklap. He cannot enter into the kingdom of God. Okay, so hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi ang mga hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dahil sabi nga po ng Bible, sa Matthew 7:21, sa ating closing verse, marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So sa madaling salita, ang mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang nagtitiwala sa Diyos, sumusunod. At ang sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos, ang papasok sa kaharian ng langit.
Okay? So our conclusion, Psalms 9 verse 10, and those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Tagalog, sa inyo nagtitiwala ang nakakilala sa inyo dahil hindi nyo tinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Okay? So ngayon kilalanin natin si Lord. Kung kilala mo si Lord, magtitiwala ka sa Kanya. Okay, paano natin makilala si Lord? Tanggapin natin siya as Lord and personal Savior ng buhay natin. Okay, taas lamang po natin ating mga kamay. Sabihin natin ang maiksing panalangin nito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihinga ako ng tawad sa lahat aking mga nagawang kasalanan, linisin niyo pa ako ng banal na dugo, at binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po na tumanggap sa iyo. Bless them at empower them by your Holy Spirit. Pagpalayo rin po, Diyos, ang bawat nakinig ng salita, ang mga may karamdaman, pagalingin niyo po, manangailan ng kapayapaan, bigyan niyo po sila ng mapayapang isip at puso. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. God bless everyone. Bye-bye.